Good news po sa mga nagmamahal kay BP Inday Sara. Tatlong political leaders natin ang nagsalita, nagpakita ng suporta kay BP Sara at ang kanyang Chief of Staff na si Atty. Zulueta Lopez. So, pakinggan natin itong balitang ito, si Senator Robin Padilla, Senator Bato de la Rosa, at Congressman Rodante Marcoleta. Mabuhay kayong tatlo, mga leaders namin na maaasahan. Isa-isa nang nagsalita at sinampal ng katotohanan ang mga kabulastugang giping na ginagawa di umano ngayon ng gobyernong Ngagba at ang mga ilang buayang mambabatas sa panggigipit na ginagawa nito sa Vice President na si Sara Duterte at ang di makatarungang kalunos-lunos na nangyari sa kanyang Chief of Staff na si Atty. Zulueta Lopez. Ayon pa sa matinding pahayag ng senador na si Robin Padilla, ignoring signs can be really be dangerous. Read everything that is happening. Signs are not signs without the obvious message. What is clear should not be disregarded. Ang pagwawalang bahala sa mga palatandaan ay maaaring maging talagang panganib. Basahin ang lahat ng nangyayari. Ang mga palatandaan ay hindi magiging mga palatandaan kung walang malinaw na mensahe. Ang malinaw ay hindi dapat baliwalain. Ang pag-iisang tabi ng palatandaan ay siguradong may patutunguhang kapahamakan. Unquote. Pero nakapagpigil ang magiting na Senador Bato de la Rosa at tila sinampal ng kahihiyan ang ilang buhayang mambabatas sa Kongreso. Well, tapa niya. Okay naman online. Sir, ano po ang gusto mo punta niya po dito? Show support to the VP and their chief of staff. Nakausap niya na to. Nakausap ko. Kamusta po sila? Kung sabi sila, pag-usapan na tayo. Ang orin din siya sa sitwasyon niya. Orin din siya. Hindi siya sigurado. She's not sure of what will happen to her. Kanina po. Si Laika. Yun sir, anong thoughts na sa mga nangyayari nila? Para sa akin, it's a very It's appropriate. very unfortunate dahil yung tao na hindi pa man lang nagiging accused, no? Hindi pa napailan ng kaso. Kung i-treat mo, parang convictado na dadalhin mo sa women's correctional. Women's correctional facilities, a place for convicted criminals. I have been the Director General of Bucor at alam ko kung ano sitwasyon dyan sa loob. Yan ay tulungan yan ng mga serving sentence, convicted felons serving sentence. Bakit mo ikulong doon yung isang babae sa abogado na tawan lang ng citation for contempt? Ngayon, dadali mo na doon sa facility for the convicted criminals. It's very unjustified para sa akin. Very unjustified. Magpakuntit-kuntit kayo ng tao tapos hindi nyo kayang bantayan dyan sa inyong facility. Pero magkayong facility for contempt persons, di ba? For persons na hindi contempt, you should have your own facility dyan sa Kongreso para bantayan nyo. Bakit ito dalhin doon? Okay lang sana kung doon dalhin sa Quezon City Police District detention, mga gano'n. Pero yung detention cell ng mga criminal, ng mga police, that's the most okay na ibulong mo isang taong cited in contempt lang. Alam na ba ito ni former President Duterte? Nakausap niya na ito sa tingin niyo? Ay, ito, wala pa kong buta kasi kagabi pa ako galing kong Bagyo, nagtulong ko sa Bagyo, nung alas 2. Ginising ako, sinawagan ako na humihingi ng tulong si BP Inday Sara sa sitwasyon nila doon sa house. Kaya bumaba kagad ako, bumiyahe kagad ako dito from Bagyo. Para matingnan na kung anong sitwasyon nila. As a senator, di magagawa po ba kayo anything to help sa program ni Sara? Pag-aralan natin, dito sa we-observe interparliamentary courtesy. Hindi tayo pwede mag-alam sa trabaho nila. Sila rin, hindi pwede mag-alam sa trabaho natin. So, yun ang dapat natin. Pero yun nga lang, nakatumingin ko lang ako na hindi po maganda talaga. Bakit ang isang person
person na cited in contempt lang sa isang hearing dyan sa House of Representatives ay doon ay bubulong kaagad sa Women's Correction Facility, which is a place for persons who for convicted criminals serving sentence. Pagkubiktado itong tao na ito, bakit doon mo kami ipadala? Hindi pa kaagado, wala pang kaso niya na-file. Isang isang When you say unlawful, pag-aralan mo pa. I'm not so sure. Pero unreasonable for me. Pero sir, Unreasonable. naniniwala po ba kayo na overkill ang deployment ng DND kasi meron sa sinabi ng Vice President? Wala pulis naman yung sumusunod lang yan sa order. Pag inorderan yan ng mga higher up nila na pumunta kayo doon to provide security, huwag rin natin masamain yung pulis dahil sumusunod lang yan sa order kahit na alam nila na may politics behind all these orders, but still, they are the legal orders coming from their superiors. So, susunod lang yung mga pulis dyan. So, huwag natin masamain yung deployment ng mga pulis. They are just follow yung order. And then sila to secure everyone. Pati tayo. Hindi rin nakapagpigil ang Sagip Party List Representative na si Rodante Marcoleta at tila sinampal rin ang katotohanan at kahiyan ang lahat ng ilang buhayang mambabatas sa Kongreso. Ayon pa sa kanyang pahayag, malapit na akong mapahiya. Nahihiya na nga rin ako. Siguro nahalata ninyo, nakakahiya talaga. Hindi ito yung House of Representatives na pinasukan ko noong 2004. Malapit na akong mag-graduate next year. Ngayon ko pa makikita ang lahat ng hindi dapat gawin ng isang institusyon kagaya ng House of Representatives. Unquote. In aid of legislation po ba ito? O in aid of persecution? Yan. I am still, and the last time I checked, I am still an elected member of the House of Representatives. At dahil nga, member ako ng House of Representatives, kahit anong committee yun, kaya sabihin nilang hindi ako member, pwede ako magsalita at mag-participate. Kung pipigilan nila ako, di pa ba nyo naiintindihan kung anong klaseng procedure, kung anong klaseng tuntunin na ang meron kami? Pang 17 taong ko na sa Congress, ngayon ko lang po nakita ang mga pangyayari ito. Nalulungkot po ako, nagdaramdam ako, nai-stress ako kung bakit nangyari ito. Ito lamang pagdinig na ito in aid of legislation. Kayo po na nasa media, alam kong nalalaman na ninyo, hindi na po in aid of legislation. Kung totoo po, na isinasaalang-alang namin yung paggasta at kailangan po natin busisiin. Tama naman po yun. Lahat tayo katungkulan natin maging transparent, maging accountable. Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Pagka gano'n, tanggalin na po natin ang COA sapagkat sila na po ang nag-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. Kung sasabihin nila, hindi kami nag-audit. Ang ginagawa namin is investigation in aid of legislation. Okay, kung yun ang ating objective, bakit isa lang inimbestigan natin? Ilang opisina ba ang merong confidential fund sa palagay nyo? May idea ba kayo? NGAs na lang, National Government Agencies. Ilan ba karami ang National Government Agencies? Palagay mo na lang 500. Okay? At yung kalahati nun, binigyan ng confidential fund, 250 yun. LGU, sila ng LGUs. Mga mayors and gobernador. Palagi mo lang 1,000, kalahati nun, 500. O di 750 na yun. What about the GOCCs? Government-owned and controlled corporations, mga 300 yan. Kalahati na lang, 150. O palagi mo lang 1,000 na lang ang nabigyan na ahensya ng gobyerno. Bakit? Bakit Office of the Vice President lang? Wala pong nagtataka sa atin kung bakit ang pinipilit na isolate lang, ang pinipilit na gisain lang, Office of the Vice President. At saka yung... Yan po, napakagandang paliwanag ng ating magiting na Congressman Marcoleta. Ang daming mga ahensya na may confidential funds. Abot ng 1,000 kasama ng mga LGUs. Bakit? Nakakapagtaka talaga. Bakit Office of the Vice President lang ang binubusisi? Ang taong bayan, tayo, alam na natin. Hindi nila
pwedeng insultuhin ang intelligence ng mga Pilipinos, lalo na ngayon na age of social media. Alam na natin yan. Kaya, sige lang, pagdasal lang natin ang ating VP Sara, ang kanyang Chief of Staff. Sana malampasan nila itong pagsubok nito. Sabi ni Congressman Marcoleta, mag-a-attend siya bukas, Lunes, sa hearing ng Committee on Good Government and Public Accountability. Sana hindi magkagulo, sabi niya. Baka mamaya hindi nila ako payagan o ano. Kasi hindi daw siya member eh. Bakit? Elected member of congressman ako. May karapatan akong magsalita. So, abangan po natin magsalita si Congressman Marcoleta sa hearing ng House bukas.